Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay dadako sa unang salita, huling salita. Pero bago po ang umpisa ng aking mensahe, nais ko lang din gustong sabihin sa inyo ang kahalagahan ng ating ginagawa. Ito po ay tungkol sa pag-alaala, hindi lang sa mismong mga salita, kundi sa buong pangyayari mula noong si Jesus ay isinilang hanggang sa kanyang pagkamatay, hanggang sa kanyang pagkabuhay ng muli. Itong mga words na sinasabi natin are merely the fruits of all His teachings. So we can find the summaries of His teachings dito sa mga salita. Hindi ito ang kabuuan, hindi ito ang lahat-lahat ng itinuro ni Jesus. Ngunit marami sa mga bagay na ito o marami sa mga katuruan ng Panginoong Jesus ay napapaalalahanan tayo dahil napapaalala sa atin dahil sa mga salitang ito. Kaya naman, hindi man ito strictly speaking biblical na tradisyon, ngunit ito ay nakakatulong sa ating pananampalataya at lalong-lalo na dahil napapanahon ito sa ating kultura, sa ating mga paligid na kung saan lahat ng mga tao ay nagkakaroon ng pagkakataon at espasyo para sa pagbubulay-bulay. So, ito po ang unang salita o ang unang huling salita ng ang Panginoong Jesus ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Babasahin ko po ang aking passage. Babasahin ko po ito mula sa Luke 23 verses 32 to 34. At babasahin ko po mula sa NIV. 2 other men, both criminals, were also led out with him to be executed. When they came to the place called the Skull, they crucified him there along with the criminals, one on his right and the other on his left. And Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." And they divided up his clothes by casting lots. So, ang aking pong focus dito is yung sinabi ni Jesus, yung Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Now, kagaya po ng sinabi ko, ang sinabi ni Jesus na ito, isa na ito, ay hindi random na mga salita ni Jesus. Na para bang bigla na lang siyang nag-hallucinate nung siya ipinako sa krus. Karamihan ng mga binanggit niya dito, lahat pala ng mga binanggit niya, especially the first one, is a summary of all his life, all his teaching, Pero ano nga bang nangyayari dito? Kinikwento sa atin ni Apostol Luke, ng disipulo na si Lucas, isinama sa kanya, And this was a highlight na isinama sa kanya, o isinama siya sa dalawa pang kriminal, pinako. Ang nangyayari dito ay dahil ipinako si Jesus, dahil he was accused of being a sinner. Inaakusahan si Jesus na siya ay makasalanan. At sa mga naunang verses, especially sa verse 2, sinasabi ni Pilato na wala naman tong kasalanan. Pero sabi ng mga tao, hindi. Siya ay nag-i-incite ng rebellion. Si Jesus ay isang political prisoner. Kasi akala ng ang akusasyon sa kanya ng mga tao, ng mga religious leaders and other leaders of Israel and the whole people na nandoon ay siya ay nag-aaklas. Siya ay nag-iimbita ng rebellion. There's some truth in that, pero hindi kagaya ng rebellion na alam natin sa ngayon at alam nila nung panahon na yon. So, hindi totoo ang inaakusa sa kanya. Yung pangalawa, may katotohanan na medyo connected din. Ang sabi din doon, he was claiming to be the Messiah, the King. Yan ang aking preaching noong Sunday. Yun ang sinasabi sa kanya, nag-claim niya na hari, na Messiah daw siya. So, the other part na inaakusa sa kanya ay totoo. Kaya lang, hindi sila naniniwala. Kaya para sa kanila, kasalanan, malaking kasalanan ang sinasabi ni Jesus. Kaya, dapat lamang siyang mamatay. Pangalawa, he was also identified with sinners. Hindi lang siya binibigyan at inaakusahan ng kasalanan, siya rin ay inilalagay sa mga makasalanan, sa mga kriminal. Sabi sa verse 32 to 33,
two other men, both criminals, no? Na ipapako din kasama sa kanya. Inulit pa ni Luke sa kasunod na verse, they crucified him there along with the criminals. No? Tinatrato si Jesus bilang isang makasalanan at tinatrato siya kagaya ng mga makasalanan na talagang magnanakaw sa ibang accounts at dito ay criminal, ano? Pangatlo, hindi lang siya inaakusahan na makasalanan at inahalin tulad sa mga malalalang makasalanan at mga kriminal, siya rin ay napapaligiran ng mga totoong makasalanan. In a sense na lahat ng mga tao nakapaligid sa kanya ay talagang makasalanan. And ano bang ginawa ng mga tao nakapaligid sa kanya? They accused him, ano? Inaakusahan siya ng kung ano-ano. They hated him, no? They mocked him, no? Talagang kinukutya siya, pinagtatawanan pa siya, they made fun of him, and they physically hurt him, no? Kung ano-ano nilang pinagahampas siya, nilalatigo siya, sinisipa siya, pinapalo siya, no? Ang dami niyang sugatan. Alam natin yon. They nailed him on the cross and continued to ridicule him kahit nung nakapako na siya. Talagang pinagtatawanan pa rin siya, inaasar pa rin siya kahit nakapako na siya. All the people, syempre except yung mga tagasunod niya, except yung mga disipulo niya at yung iba pang mga tagasunod niya, lahat ng mga tao iniisip na siya ay walang kahalagahan. No value, no pride, no glory, no worth. Siya ay, sa English term, expendable. Ibang pwede nang itapon. Expendable. They think that he does not deserve to live. Wala siyang karapatang mabuhay. Kagaya ng mga kriminal. So isipin mo yung mga tao ngayon na pwede mong sabihan na wala nang karapatang mabuhay yan. Palagi ko nababasa yan sa comment section kapag mayroong isang krimen na nangyayari. Ang bilis magsabi ng mga tao sa comment section, wala nang karapatang mabuhay yan. Take note, when we say that, Jesus Christ was identified with those kinds of people. He was laid on the cross with those kinds of people na iniisip natin who does not deserve to live. And yun din ang trato nila kay Jesus. Pero lahat ng pangyayari na yun, Jesus called to His Father, tumawag siya, Father, forgive them, for they know not what they do. Ignorante sila. Wala silang malay, wala silang alam. Forgive them for their ignorance na siyang naging dahilan para ipapatay siya. They do not know what they're doing, sabi ni Jesus. But of course, literally, alam nila yung ginagawa nila. Tama. Hindi naman sa parang sinasapian lang sila. Ano? Gusto nilang patayin si Jesus. Alam nila kung paano pahihirapan si Jesus, paano saktan. Alam nila kung anong gustong sabihin nila kay Jesus para mas lalo siyang mainis, maasar, kung gusto man talaga nilang asarin siya. Kung naapektuhan nga ba si Jesus, ano? Na hindi naman. Hindi naman gumanti si Jesus. Hindi nagalit si Jesus. Hindi naasar si Jesus. So literally, alam nila kung anong ginagawa nila. But, hindi nila alam kung anong talaga yung totoong purpose ng pagkamatay ni Jesus. That kind of ignorance. Hindi nila alam kung anong mga bagay na itinuro ni Jesus na may kinalaman sa kanyang pagkamatay. Hindi nila alam yun. And higit sa lahat, hindi nila alam yung totoong pagkatao ni Jesus. In fact, nandun na sa kanilang harapan. Sinabi pa nga nila, itong taong to ay sinasabi niya sa kanyang sarili na siya ay Messiah, siya ay hari. At hindi nila pininiwalaan yun. Hindi nila alam na yun ay totoo. These are the things na ignorante sila. These are the things na ipinagpapatawad ni Jesus, na inihingi ng tawad ni Jesus sa kanyang ama na hinihiling niya. But they are gravely sinning against Jesus for their ignorance, for knowing not the identity of Jesus. They are sinning against Jesus, and of course, saan pa sila mas nagkakasala? Sa kanyang ama, sa Diyos. And of course, Jesus is God. Pero wag nating i-shortcut. Dahil nananalangin si Jesus sa panahon na yan at kinakausap na ang kanyang ama. And he was asking for God to forgive them. Jesus wanted to forgive them and ask his Father to do just that.
So ito yung katotohanan na nakikita natin dito mga kapatid, is that kahit si Jesus, kahit na siya yung kinukonsider o tinatrato na bilang pinakamalalang tao sa panahon na yan, the worst enemy of the people, and kung alam niyo yung salitang katagang ito, the public enemy number 1. Lahat ng mga tao gusto na siyang ipapatay. But at that very moment, he lived out his teaching. Ano yung teaching na yan na kanya pinamuhay? His teaching about forgiving, not just anyone, not just your friends, not your family, but forgiving our enemies. Sabi sa Luke chapter 6, same book, itinuro niya sa Sermon on the Mount, but to you who are listening, I say, love your enemies, do good to those who hate you. Ito pa, bless those who curse you, na siyang nangyayari ngayon. Pray for those who mistreat you. Ito yung dinadanas niya. At ito ang ginagawa niya. He is loving the enemies. He's doing good to them. Asking God to forgive them. He is blessing them even if He curses them. He is praying for them kahit na minamaltrato siya. Ipinapamuhay ni Jesus ang kanyang turo. At ano yung turo na yon? He's teaching that the children of God, hindi lang to siya, itinuturo niya eh. But ang turo niya sa chapter 6 ay that the children of God are forgiving people. So hindi naman sasabihin ng mga tao ngayon, ay si Pastor Kit, porkit ginawa ni Jesus, dapat igawin din natin. Well, yes, kasi itinuro niya ito sa atin eh. Yung pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, hindi niya itinuro yun. Siya lang gagawa nun. Wala nang uulit nun. Although inuulit ng mga tao. Pero wala nang dapat ulitin yun. Ang dapat nating ulitin, yung tinuro niya sa chapter 6, magpatawad ng ating mga kaaway. Yun ang kanyang isinasabuhay sa krus ng Kalbaryo. Jesus lived out His teaching because that's what we should do as children of God, even to our enemies. Ipinapakita sa atin ni Jesus na bilang mga anak ng Diyos, we must learn to forgive radically. When we say radical, talagang sa kaaway. We can only say radical ng pagmamahal kung pati kaaway ay kaya mong patawarin kagaya ni Jesus. And, hindi lang yan. Ipinakita sa atin ni Jesus kung paano gawin yun. When He did it, hindi niya sinabing, pinapatawad ko kayo. How did He do it? Nung pinapatawad na ang kanyang mga kaaway, anong ginawa niya? Nanalangin siya. He came to God. And yan ay tinuturo sa atin ng Panginoong Jesus na kapag tayo ay nagpapatawad, lalo na yung mga mabibigat na pangyayari, yung mga mahihirap ipatawad, we come to God. You know why? Because yan ang gusto ng puso ng Panginoong Diyos. That's the desire of God's heart. Bakit ko nasabi yun? Well, dun pa rin sa same teaching sa chapter 6 ng Luke, sabi ng Panginoong Jesus, but love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High. Tungkol ito sa ating pagiging anak ng Diyos. At sabi niya, because He is kind to the ungrateful and wicked. Be merciful just as your Father is merciful. Bakit tayo mananalangin kung tayo ay magpapatawad, lalo-lalo na sa mga sobrang pagkamuhi sa atin? Dahil, hindi lang dahil sa kailangan natin ang lakas niya, kundi dahil gusto niyang mangyari yun sa pamamagitan natin, dahil yun ang laman ng kanyang puso. Sabi ng Panginoong Jesus, He is kind to the ungrateful, sa mga ingrata, sa mga makasalanan, to the wicked. Be merciful to them because your Father is merciful. Yan ang sabi ni Jesus. So, mga kapatid, I'll end with 4 reflections. Mabilis lang. Alam ko po, nagligpas na ako sa oras dahil nag-intro pa ako. We can identify with Jesus' lowest moment when we are hurt by others. Kapag tayo din ay nasaktan ng ibang tao, hindi man kasing lala ng nangyayari kay Jesus. But we can identify with Him. You know why? Because He identified with us. Itinuring siyang makasalanan at sinadya niya yun. Hindi siya tumakas sa peligrong yun. Ginusto niyang mangyari yun. Nung siya ay hinuli, hindi siya lumaban. He wants to be identified with us, not just as sinners, but also as hurting people. Tayo ng mga nasasaktan at sinasaktan at pinapahirapan. He was considered
unworthy and sinful, and may mga times na may ibang tao na yun ang gagawin sa atin. Hindi ka mahalaga, makasalanan ka, ang dami mong ginawang mali sa akin. Problematic ang tao, toxic ka. Minsan, kahit sila naman yung ganun, pero yun ang trato nila sa atin. And kapag yun ang itinatrato sa atin, isipin natin, si Jesus, ang kanyang dinanas ay hindi lang para danasin lang yon, kundi para maging kagaya natin siya or tayo maging kagaya niya. Pangalawa, we must also see this as a realization of the teaching of Jesus na siyang sinasabi ko kanina, na mahalin ang ating mga kaaway bilang mga anak ng Diyos. Na pagpalain yung mga minumura tayo at kinukutsa tayo. Na ipanalangin yung mga minamaltrato tayo. Yan ang realidad, yan ang katotohanan na gustong ituro sa atin ng Panginoon Jesus. Pangatlo, when we realize how difficult it is to forgive, syempre, mahirap na nga magpatawad, mas mahirap pag ang pinapatawad mo ay hindi mo kaano-ano, kaaway mo, o galit lang sa'yo talaga na wala ka namang ginawa. Let's remember na si Jesus mismo, ginawa yun. Kahit sa pinaka-lowest point of His life at sa pinaka-malalang kasalanan na ginagawa sa Kanya. And when He did that, kapag tayo ay nahihirapan, alalahanin natin ang ginawa Niya. Sino yung kinausap Niya? Ang Diyos. He talked to the Father. Alam niyo pong bakit? Hindi lang dahil sa kaya ng Diyos na bigyan tayo ng lakas para magpatawad. Tama po yun. Pero, He knows the heart of His Father. Alam din sana natin yun na ang laman ng puso ng Panginoong Diyos, magpatawad sa mga ungrateful, sinful, wicked people like us. Pumagitna ang Panginoong Jesus sa mga makasalanan at sa Diyos, hindi lang dahil sa kaya ng Diyos bigyan siya ng kapatawaran, ay ng kakayanan magpatawad, kagaya natin pag tayo, kundi dahil alam natin na yun ang gusto ng Diyos. Naranasan niyo na bang humingi ng pera sa asawa mo or sa iyong magulang na ang dahilan ng paghingi mo ay hindi nila gusto, pero nagbigay pa rin sila kahit labag sa loob? Ikaw naman yung gusto, pero ito. Hindi ganun ang Panginoong Diyos. Kapag humihingi tayo ng kakayanan para mapatawad ang iba, hindi labag sa loob ng Diyos. Gustong-gusto niya yan. He is merciful and kind. Pangapat at panghuli, the fact that Jesus gave His life so that we can have life in the Father as God's children should motivate us all the more to forgive. Hindi natin ito ginagawa para maging anak tayo ng Diyos, kundi dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesus, sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, sa Kanyang pagkabuhay ng muli, then meron tayo dapat mas malalim na dahilan para magpatawad. Bakit? Kasi mismo tayo nakaranas ng kapatawaran. So yun lamang po ang aking mga reflection na nais kong ibahagi sa inyo mula sa unang salita ng Panginoong Jesus, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Maraming salamat sa Diyos.